Nagsimula ang unang episode sa isang ordinaryong araw sa dalawang magkalapit na paaralan, ang Kikido at Chidori. Tiningnan ni Rintaro ang bintana ng katabing gusali, tahimik na tinatanggap na ang mga misteryo ng prestihiyosong all-girls school ay mananatiling lingid sa kanya, lalo na't iniiwasan ng mga dalaga sa Kikido ang mga binata sa Chidori. Isang umaga, nagkaroon ng pagtatalo sina Soko, Sohei, at Ayato sa dalawang binata mula sa ibang paaralan. Nais nang umatras ng kalaban, at nagsisihan sila kung sino ang nagpahamak sa kanila. Nang handa na sanang lumala ang sitwasyon, hamarang si Rintaro at napaalis ang kabilang grupo. Sapat na pala ang isang tingin para tumakbo sila. Bahagya niyang sinaway ang kanyang mga kaibigan sa paghahanap ng gulo, ngunit bigla nilang ibinalik sa kanya, sinabing si Rintaro ang unang pumukaw sa kabilang grupo. Lumalabas na nabanggit nila si Rintaro kanina. Habang patuloy silang naglalakad papunta sa paaralan, biglang naalala ni Rintaro kung saan siya posibleng nakita ng isa sa kanila noon. Nagkaroon ng insidente sa labas ng kanilang bahay, isang mag-asawa na nagtatalo sa kalsada. Sinampal ng dalaga ang kanyang kasintahan at umalis, at sinubukan ni Rintaro na tulungan ang binata para tignan kung ayos lang ito. Nagulantang ang kawawang binata, inakalang bubugbugin siya, at tumakbo ngunit nadapa at nasaktan. Nakikinig ang kanyang mga kaibigan, hindi gaanong humanga. Si Rintaro ay maaaring mabait, ngunit sa mukha niyang ganoon, iniisip ng karamihan na handa siyang manakit. Habang naglalakad sila, nadaanan nila ang dalawang dalaga mula sa Kikido, na agad nag-iwas ng tingin. Nahulog ng isang dalaga ang kanyang panyo. Gustong maging pala kaibigan ni Sohei, pinulot niya ito at sinubukang ibalik, ngunit tinitigan siya ng dalaga at sinabing itapon na lang ito, ayaw niyang makisalamuha sa tulad nila, medyo kinakabahan pa rin. Sa kabila ng halatang pagtanggi, binaliwala ito ni Sohei. Kinumbinsi niya ang sarili na nahihiya lang ang dalaga na kausapin ang isang kasing gwapo niya. Pagkatapos nito, nagtungo ang mga binata sa kanilang sariling paaralan, isang simple at walang kabibong gusali na katabi mismo ng marangyang Kikido Academy. Hindi maiwasan ni Rintaro na mapag-isipan kung gaano kaiba ang dalawang paaralan. Sa tuwing nagtatagpo ang kanilang landas, kumilos ang mga dalaga sa Kikido na parabang nakakahawa ang mga binata sa Chidori. Ang Chidori mismo ay isang pampublikong all-boys school, kilala sa pagkakaroon ng maraming hindi matatalino at nasa ilalim sa ranggo pagdating sa akademya at reputasyon. Ang pagkadismaya ng Kikido sa Chidori ay napakatindi kaya't nakasarado pa ang kanilang mga kurtina para lang hindi nila kailangang tingnan ang gusali sa tabi nila. Habang nagbabrowse sa kanyang telepono, nakatanggap si Rintaro ng notifikasyon na nagpapaalala sa kanya na kailangan niyang magtrabaho mamaya, kaya kailangan niyang tanggihan ang imbitasyon ng kanyang mga kaibigan. Nang gabing iyon, bumuhos ang malakas na ulan, ngunit mabilis na tumakbo si Rintaro sa gitna nito para marating ang kafe kung saan siya nagtatrabaho. Pagdating doon, tinanong niya ang manager, na kanyang ina rin na si Kyoko, kung okay lang ba talaga na harapin niya ang mga customer, nag-aalala na baka matakot sila sa kanyang mukha. Ngunit siniguro ni Kyoko na ayos lang, at ayos lang siya. Mayroon lang siyang isang customer na kailangang asikasuhin ngayon. Lahat ng iba ay abala sa paghahanda ng mga pastry para sa event bukas, kaya naiwan si Rintaro na namamahala sa counter. Habang inaayos ni Rintaro ang counter, napansin niya ang isang basang payong sa pasukan. Sumulyap siya sa isang kalapit na mesa at nagulat na makita ang isang batang dalaga na mukhang nasa gitnang paaralan na nakaupo mag-isa. Ang mas nakakuha ng kanyang atensyon ay ang dami ng cake na nakain na niya. Sapat na ang mga walang lamang plato sa paligid niya para mapatingin ang sinuman. Napansin ang kanyang titig, agad na namula sa hiya ang dalaga at nagsimulang masamid. Nang hindi nag-iisip, kinuha ni Rintaro ang isang baso ng tubig. Mabilis niyang ininom ito ngunit kitang-kita ang pagkailang. Bago pa siya makapagsalita, pinasalamatan niya ito sa pagkain at nagmamadaling lumabas ng tindahan sa sobrang pagkataranta. Naiwang nakatingin sa kanya, sinisisi ni Rintaro ang sarili sa pagkatakot sa dalaga. Nang gabing iyon, habang isinasara ang kafe, casual na binanggit ni Kyoko na Kauruko ang pangalan ng dalaga, at regular customer pala ito. Lalo lang itong nagpadagdag sa pakiramdam ng pagkakasala ni Rintaro, dahil nag-aalala siya na baka hindi na ito bumalik dahil sa kanya. Si Kyoko naman, binaliwala ang kanyang pagsisisi at iginiit na hindi madaling matakot si Kauruko. Sa kanyang karaniwang sigla, idineklara niya na ang mga cake ang sagot sa lahat, at hindi magiging mahirap na suyuan muli si Kauruko. Kinabukasan, naiinis pa rin si Rintaro sa insidente. Sa tanghalian, nawala siya sa pag-iisip, sinusubukang alamin kung paano humingi ng tawad o kung saan niya ito maaaring makita muli.
Nang lumapit ang kanyang mga kaibigan, binaliwala niya sila at sinabing mauna na sila nang wala siya. Habang papalayo siya, tahimik na nagtataka si Sohei kung bakit hindi kailanman binubuksan ni Rintaro ang kanyang isip. Pagkatapos ng klase, nakahiga si Rintaro sa kanyang kwarto, nang biglang pumasok si Kyoko na may di inaasahang balita. Nasa kafe si Kauruko at gustong makipag-usap sa kanya. Nakasuot pa rin ng casual na damit, mabilis siyang bumaba. Doon, nakita niya itong naghihintay sa kanya. Nagulat sa kanyang presensya, binati niya ito ng medyo awkward. Bigla, sinabi niya na ililibre niya ito. Sa kanyang pagtataka, nakita niya ang sarili na nakaupo sa tapat niya na may slice ng strawberry cake at inumin na nakalagay sa harap niya. Bagaman naguluhan, hinayaan niyang mangyari ang sandali. Lumalabas na dumating si Kauruko para humingi ng tawad sa kanyang biglaang pag-alis noong nakaraang araw, bagaman sinubukan niya itong tanggihan sa simula. Napansin ni Rintaro na pasulyap-sulyap ito sa cake. Nang walang salita, marahan niyang itinulak ang plato patungo sa kanya, inaalok ito pabalik. Sa kabila ng kanyang paunang pagtutol, ang nakakaakit na dessert ay sadyang mahirap baliwalain. Habang pinapanood ni Rintaro ang kanyang pagkuha ng maliliit at masayang kagat, napagtanto niya kung gaano nakakagulat ang laki ng kanyang gana para sa isang maliit ang pangangatawan. Nang matapos siya, ipinaliwanag ni Kauruko na hindi niya plinano na kumain ng ganoong karaming cake. Akala niya mag-isa lang siya at ligtas na magpakasawa, ngunit nahuli siyang kumakain ng marami. Ang nakahihiya sa kanya ay hindi takot. Ito ay ang makita siya ng ganoon. Inamin niya na nakita na niya si Rintaro na tumutulong sa kafe dati at palagi siyang curious sa kanya. Naintindihan ni Rintaro na hindi tumakbo si Kauruko dahil sa takot, kundi dahil kinabahan siya. Hindi dahil sa nakakatakot ang anyo niya, kundi dahil mayroong sa kanya na nagpatibok ng mabilis sa puso niya. Naisip niya kung paano, sa ordinaryong araw, ang karamihan ng mga dalaga ay alinman ay nagugulat o tumitingin sa kanya na may galit. Ngunit ang mga salita ni Kauruko ay kabaligtaran. Ang alaala ng kanyang maliit na pag-amin ay bumalik sa kanyang isip, at hindi inaasahan, naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mukha. Naguguluhan sa biglaang damdamin, tumayo siya at nag-alok na ihatid siya sa istasyon dahil gabi na. Nagulat si Kauruko nang mapagtanto kung gaano na karaming oras ang lumipas ngunit tinanggap ito. Gayunpaman, pagkatapos bumili ng isa pang cake, nagpasya siyang maglakad na lang mag-isa, sinabing hindi malayo ang istasyon. Habang papalayo siya, bigla siyang lumingon. Sa isang ngiti na tila nagpapaliwanag sa kanyang buong mukha, sinabi niya na hindi niya kailanman nakita siyang nakakatakot, ni minsan. Pinasalamatan niya ulit ito para sa cake at naglaho sa gabi. Nang hindi nila nalalaman, dalawang binata na nakatayo sa malayo ang nagmamasid sa kanilang interaksyon, nakangisi na may masamang intensyon. Bumalik sa kanyang kwarto, nakatitig si Rintaro sa mga ipi sa kanyang pinto, inilibing ang mukha sa kanyang mga braso, magulo ang kanyang isip. Ang kabaitan na ipinakita ni Kauruko ay salungat sa paraan ng pagtrato sa kanya ng iba. Biglang bumalik ang hindi mabilang na negatibong komento mula sa kanyang nakaraan, mga puna na sumunod sa kanya mula pagkabata. Ngunit sa gitna ng ingay, pumasok ang boses ni Kauruko, malambing ngunit sapat na matalas para magkaroon ng epekto. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, mayroong mainit na nararamdaman sa kanya. Ang maikling kapayapaan na iyon ay naantala nang biglang pumasok si Kyoko sa kanyang kwarto na may hawak na pamilyar na kahon. Nakalimutan pala ni Kauruko ang isa sa kanyang mga cake, na nakita ni Kyoko na naiwan. Nagbalik ang pag-aalala ni Rintaro. Nagmamadali siyang lumabas, sinisiyasat ang mga kalapit na kalye para sa anumang bakas niya. Alam niya na maaaring maging delikado sa gabi at nag-aalala na baka mapahamak ito. Hindi nagtagal sa kanyang paghahanap, narinig niya ang kanyang pangalan na binabanggit at sinundan ng tunog. Nakita niya si Kauruko na sinukol ng dalawang binata. Nagtatanong sila ng matatalas na tanong tungkol sa koneksyon niya kay Rintaro. Nagpasya si Rintaro na lapitan sila ng maingat. Nanatiling nakatago, nakinig ng mabuti si Rintaro. Nagsimulang magpakalat ng tsismis ang mga binata kay Kauruko. Tinawag nilang delinquent si Rintaro, sinasabing sumunod sa kanya ang kanyang reputasyon mula noong nasa gitnang paaralan pa siya. Pinag-usapan nila ang kanyang kasalukuyang paaralan, tinawag itong lugar para sa mga gumagawa ng gulo, at sinabing ang kanyang grupo ng mga kaibigan ay pawang masasamang balita. Ang pagdinig sa kanilang mga salita ay nagwasak sa loob ni Rintaro. Alam niya na hindi ang Chidori ang pinakamagandang paaralan at hindi siya perpekto, ngunit ang marinig ang kanyang sarili na inilarawan sa ganoong paraan ay nagpaguho sa kanyang kalooban. Ngunit pagkatapos, sumagot si Kauruko. Inamin niya na nakakagulo ang mga tsismis, ngunit kalmadong tinanong kung bakit nila hinuhusgahan ang isang tao batay lamang sa sabi-sabi.
Nagningning ang mga mata ni Rintaro sa kanyang mga salita. Ipinaliwanag niya na kung kakausapin nila si Rintaro, makikita nila na wala siyang katulad ng imaheng ipininta nila. Tumanggi ang mga binata, matigas sa kanilang paniniwala. Hindi na nakipagtalo pa si Kauruko, ngunit matatag na sinabi sa kanila na kahit hindi nila kailanman kausapin si Rintaro, dapat nilang itigil ang pagkalat ng kasinungalingan tungkol sa kanya. Hindi patas ang paghusga sa isang tao nang hindi sinisubukang intindihin sila. Binitawan nila ang braso ni Kauruko, ngunit sa halip na palayain siya, itinaas ng isa sa kanila ang kanyang kamao, handang sumuntok. Walang pag-aatubiling sumugod si Rintaro at iniharang ang kanyang sarili sa pagitan nila. Napasinghap si Kauruko, natulala sa gulat, habang sinasangga ni Rintaro ang kanyang katawan. Matapos masigurong ligtas siya, inilipat niya ang kanyang tingin sa dalawang binata. Sa sandaling nagkatagpo ang kanilang mga mata, namutla sila. Natakot, mabilis na umurong ang dalawa. Wala ni isa sa kanila ang naglakas loob na lumingon. Nagmamadaling lumapit si Kauruko kay Rintaro, inabot ang kanyang noo, na ngayon ay dumudugo dahil sa pagkakabangga sa dingding. Nagmamadali siyang humingi ng tawad, sinisisi ang sarili sa kanyang sugat. Ngunit sinubukan ni Rintaro na siguraduhin sa kanya na hindi galing sa suntok ang sugat. Tumama ito sa dingding habang kumikilos upang protektahan siya, kaya hindi malubha ang sugat tulad ng inaakala. Pagkatapos, hindi inaasahan, sinabi niya na ang sugat ay parusa, ang sarili niyang paraan ng paghingi ng tawad. Sa loob-loob niya, hindi siya naniwala sa kanyang mga salita sa simula, at ngayon ay napasok siya sa gulo dahil lang sa pakikipag-ugnayan sa kanya. Ibinaba niya ang kanyang ulo sa isang buong pagyuko, punong-puno ng pagsisisi ang kanyang dibdib. Humingi siya ng tawad hindi lamang sa pagkasangkot sa kanya, kundi sa pagmamaliit sa kanyang sinseridad. Sinubukan ni Kauruko na itaas ang kanyang ulo, ngunit nabibigatan si Rintaro sa pagkakasala. Wala siyang ginawa kundi kabaitan sa kanya, gayunpaman siya ang nagdusa. Ngunit sa halip na ipagpatuloy ang kanyang paghingi ng tawad, muling pinunasan ni Kauruko ang dugo mula sa kanyang noo at sinabi sa kanya ang isang bagay na hindi niya kailanman narinig. Hindi niya maintindihan kung bakit natatakot ang mga tao sa kanya kung malinaw na napakabait niyang tao. Hindi niya tinanggap ang kanyang paghingi ng tawad. Sa halip, pinasalamatan lang niya ito. Sa sandaling iyon, mayroong nagbago. Si Rintaro, na matagal nang tinanggap ang pagiging hindi maintindihan, ay biglang naramdaman ang pagkaakit sa kanyang mga salita at init. Hindi niya kailanman naisip na mayroong makakatingin sa kanya ng ganito. Pagkatapos ng mga taon ng pagtitiis sa mga titig na puno ng takot o paghamak, ang ngiti ni Kauruko ay parang isang ilaw na binitiwan na niyang makita. Para masigurong ligtas siya, inihatid ni Rintaro siya sa istasyon. Nang maghiwalay sila, nagsimula siyang lumingon, ngunit tinawag siya ni Kauruko. Nang lumingon siya, nakangiti na naman ito, iniimbitahan siyang lumabas at kumain ng cake ng magkasama minsan. Nagulat ngunit lamambot, sumang-ayon si Rintaro. Naghiwalay sila ng landas. Naglakad pa uwi mag-isa si Rintaro habang naghihintay ng tren si Kauruko. Naaalala pa rin ang init ng protektadong yakap ni Rintaro. Kinabukasan, mas maaga siyang dumating sa paaralan kaysa karaniwan, hindi makatulog noong nakaraang gabi. Puno pa rin ng iniisip si Kauruko. Habang nakatingin siya sa bintana, nagtataka kung kailan siya dadaan muli sa kafe, mayroong hindi inaasahang nangyari. Gumalaw ang mga kurtina sa gusali ng Kaikyo. Sa kanyang pagtataka, si Kauruko ang sumisilip. Sa isang sandali, nagtagpo ang kanilang mga mata sa bakuran. Pareho silang natigilan sa gulat, mabilis na isinara ni Rintaro ang mga kurtina. Nagtataka kung paano nasa kabilang gusali si Kauruko. Akala niya ay isang estudyante pa lang siya sa gitnang paaralan. Dahan-dahan, napagtanto ni Rintaro na si Kauruko ay isang estudyante sa Kaikyo, at ang pagtuklas na ito ay maaaring magpabago sa kanilang ugnayan magpakailanman. Si Rintaro ay tulala, iniisip kung paano siya kinamumuhian ng tadhana dahil nagpadala ito ng isang dalagang parang anghel sa kanyang buhay, para lang pahirapan pa siya ng maging estudyante si Keiruko mula sa Kaikyo. Habang siya ay nasa gitna ng kanyang suliranin sa pag-ibig, dumating si Shohei at nagsimulang magreklamo kung gaano siya kahigpit tinitigan ng mga dalaga sa Kaikyo buong umaga, na nagtulak sa kanya na mag-isip ng masama. Sinabi niya na wala siyang pagpipilian kundi sumali sa Chidori, ngunit dumating sina Sako at Ayato at pinaalalahanan siya na naruroon siya dahil sa kanyang kaisipang tila napakakinas.
Sumama sila sa pagpupunas sa mga estudyante ng Kaikyo, at mariing ipinahayag ni Sako kung gaano niya kinamumuhian ang Kaikyo matapos tretuhin sila ng mga dalaga na parang wala silang alam, dahil lang sa kakulangan nila ng kaalaman sa simpleng tanong na, 1+1, at kung paano hindi magkakasundo ang dalawang kalapit na paaralan. Biglang muling natulala si Rintaro, at napansin ito ng kanyang mga kaibigan at tinanong ang tungkol sa sugat niya sa noo, ngunit masyado siyang malalim sa pag-iisip para sumagot. Maya-maya, tinanong ni Ayato ang tungkol sa nakasarang lugar, sinasabi kung gaano ito bihira. Biglang sinabi ni Shohei na marahil ay labis na kinamumuhian ni Rintaro ang mga dalaga kaya ayaw niya silang makita. Ngunit nagalit si Rintaro, mabilis na itinanggi ang kanilang mga sinasabi, na nagdulot ng pagkabahala. Naguluhan ang kanyang mga kaibigan sa kanyang pag-uugali, at binaliwala ni Rintaro ang kanilang mga pag-aalala, sinabing ayaw niya lang sa sikat ng araw sa kanyang mukha. Gayunpaman, kakaiba pa rin ang tingin ni Sako sa buong sitwasyon. Kalaunan, habang nasa klase, nahirapan si Rintaro na mag-focus dahil patuloy na bumabalik sa kanyang isip ang mukha ni Keiroko nang makita siya nito sa silid-aralan, nag-aalala na napahiya niya ito. Gayunpaman, naniniwala siya na hindi na ito pupunta sa kafe, at mas mabuti nga iyon dahil hindi magkakasundo ang Chidori at Kaikyo. Matapos ang klase, inanyayahan siya ni Shohei. Tiningnan ni Rintaro ang kanyang telepono, at nang makita niyang hindi humingi ng tulong ang kanyang ina, pumayag siyang sumama sa kanila sa karaoke. Masaya silang lumabas ng paaralan, handang kumanta ng mga sikat na awitin. Ngunit palabas sila, napansin nila ang isang pulutong malapit sa gate, nakatingin sa isang tao. Dahil sa pagkausyoso, lumapit sila para tingnan ang kaguluhan at nakita si Keiroko na nakatayo mag-isa sa labas ng Chidori, malinaw na may hinihintay mula sa Chidori. Lumingon si Rintaro sa gulat, hindi alam ang gagawin. Bigla, dahil sa kanyang labis na pagkamuhi, lumapit si Shohei sa kanya at tinakot siya, hinihingi na malaman kung bakit naroon ang isang Kaikyo na tulad niya. Bagaman kinakabahan, sinabi ni Keiroko na may hinihintay siya, at muling naging agresibo si Shohei. Ngunit bago lumala ang sitwasyon, mabilis na kumilos si Rintaro at hinaila pabalik si Shohei na parang inampusa na buhat ang kanyang kuting, pinagalitan si Shohei sa pagtakot kay Keiroko at humingi ng paumanhin kay Keiroko. Biglang napagtanto ni Shohei na may hinihintay si Keiroko na taga Chidori, na nangangahulugang may kaibigan mula sa Chidori ang isang Kaikyo na dalaga. Ngunit sa halip na magalit, napaluha siya, sinabing labis lang siyang naiinggit na mayroon talagang kasintahan ng isang taga Chidori. Pagkatapos, nagmadali ang mga kaibigan ni Keiroko na lumapit sa kanya, itinulak ang mga binata, at sinubukan siyang hilahin palayo. Ang eksena ay nakaakit ng mas maraming atensyon, at mas marami pang Kaikyo na dalaga ang nagtipon at bumubulong, sinasabing mawawala ng kaisipan si Keiroko sa pagiging malapit sa mga binata ng Chidori. Si Shohei, na nakaramdam ng kawalang galang, ay humingi ng paumanhin matapos siyang itulak, ngunit isang dalaga ang malamig na itinaboy ang kanyang kamay habang tinatitigan siya ng may pagkamuhi at umalis kasama si Keiroko. Ngunit habang siya ay hinihila palayo, lumingon siya kay Rintaro, na nag-aalala. Patungo sa karaoke, habang ang mga binata ay bumubulong tungkol sa mga dalaga ng Kaikyo, si Rintaro ay naglalakad sa likod nila, sinusubukang pakalmayan ang sarili pagkatapos ng nangyari. Bigla siyang naghinala na si Keiroko ay naghihintay para sa kanya, at habang sinusubukan niyang itanggi ang ideyang iyon, hindi niya maiwasang mapagtanto na nais siyang makita ni Keiroko. Noon, lumingon ang mga kaibigan, at nang makita nila ang mukha ni Rintaro, nagulat sila, sinabing hindi pa nila nakita ang ganoong mukha sa kanya. Ngunit alam ni Rintaro ang totoo na ang nararamdaman niya ay kaligayahan. Gayunpaman, kinumbinsi niya ang sarili na dapat silang huminto sa pagkikita. Kalaunan, ang mga binata ay masayang kumanta ng mga awitin, at malakas na inawit ni Shohei ang awiting, Baby Shark. Samantala, si Rintaro ay nagpipili ng awitin nang biglang tinawag siya ni Sako dahil sa kakaiba niyang kilos nitong huli. Tinanong niya kung may nangyari sa kanya, at itinuro ang kapansin-pansin na peklat sa kanyang ulo. Siya at ang iba pa ay hiniling kay Rintaro na kausapin sila kung may gumugulo sa kanya, at sa kaibuturan, nais ni Rintaro na sabihin sa kanila kung paano niya nakilala ang isang anghel sa katauhan ni Keiroko. Ngunit nang maisip niya kung paano kinamumuhian ng mga binata ang mga dalaga ng Kaikyo, hindi niya alam kung ano ang nangyayari, at hindi rin alam ni Rintaro kung ano ang nangyayari sa kanya. Hindi pa rin siya kumbinsido. Pagkatapos pauwi, nakita ni Rintaro na bukas pa rin ang ilaw ng kafe pagkatapos ng oras ng pagsasara.
Sinubukan niyang bigyan ng babala ang kanyang ina tungkol sa hindi nakasarang pinto, ngunit sa loob, nakita niya si Keiruko doon, nakangiti sa kanyang pagdating. Mabilis siyang humingi ng paumanhin sa paglikha ng eksena sa gate ng paaralan, sinabing hindi niya lubos na napagtanto ang matinding hidwaan sa pagitan ng dalawang paaralan, ngunit tiniyak sa kanya ni Rintaro na ayos lang iyon at pinakiusapan siyang itaas ang kanyang ulo. Noon, sumulpot si Kyoko na may dalang mga tirang cake at tinulungan ang kanyang anak, sinisigurado ang kinabukasan ng kasintahan ng kanyang anak sa pag-aalok kay Keiruko na kumain. Sinubukan niyang tumanggi, ngunit ipinagkanulo siya ng kanyang tiyan sa pamamagitan ng paggawa ng ingay, na nagpatawa kina Rintaro at sa kanyang ina. Pagkatapos ay inanyayahan ni Rintaro si Keiruko na kainin ang mga cake kasama niya, at umupo sila para gawin ito. Habang masayang kinakain ni Keiruko ang mga cake, napansin ni Rintaro kung gaano siya kaganda tingnan habang kumakain. Pagkatapos ay humingi siya ng paumanhin kay Shohei dahil sa pagtulak, ngunit tiniyak sa kanya ni Rintaro na ayos lang ito. Tinanong ni Rintaro kung ano ang ginagawa niya sa gate ng paaralan, at nang sabihin ni Keiruko na gusto niya siyang makita, kinabahan si Rintaro, na pagtantong gusto niya siyang makilala muli. Muling humingi siya ng paumanhin sa paglikha ng eksena, ngunit si Rintaro, sa pagkabigla, ay tiniyak na ayos lang iyon, at labis siyang natuwa nang makita siya. Mabilis siyang namula sa kanyang sinabi, at sinubukang bumalik sa usapan tungkol sa gate ng paaralan. Pagkatapos ay inanyayahan ni Rintaro si Keiruko na kainin ang mga cake kasama siya, ngunit pinakiusapan siya ni Keiruko na huwag na, ngayong alam niya masaya siyang makita siya. Dahil dito ay pareho silang napahiya, at pinakalma ni Rintaro ang sitwasyon sa pamamagitan ng pagpapaalala sa kanya na kumain. Pagkatapos, ipinahayag niya na hindi niya inaasahan na babalik siya sa kafe, at nang tanungin niya kung bakit, sinabi niya na ito ay dahil galing sila sa dalawang magkaibang paaralan na halos magkakaaway, at hindi magandang makipag-ugnayan ang isang dalaga ng Kaikyo tulad niya sa isang binata ng Chidori na tulad niya. Gayunpaman, sa kanyang pagkagulat, isiniwalat ni Keiruko na natuwa siya nang malaman na si Rintaro ay taga Chidori. Bigla siyang humingi ng paumanhin para umalis matapos ang kanyang sinabi, at bago umalis, nangako siya na nagsasabi siya ng totoo, dahil labis siyang natuwa nang malaman na magkatabi lang sila. Sa sandaling iyon, habang umaalis si Keiruko, nakita ni Rintaro ang reaksyon ng kanyang mukha, at napagtanto niya na nasaktan lang niya ito sa hindi pagbabahagi ng parehong kaligayahan na maging magkapitbahay sila. Noon, sumulpot si Kyoko para tingnan sila at nakita na hindi masaya si Keiruko. Nawala na si Keiruko, ngunit nang tiningnan niya ang sarili niyang anak, nakita niya itong nasasaktan at nagpanik. Pagkatapos, sinabi ni Rintaro sa kanyang ina ang nangyari, at kinurot nito ang kanyang ulo, sinisisi ang sarili sa hindi pagtuturo sa anak ng tamang pag-uugali. Tinanong niya kung bakit siya pupuntahan ni Keiruko, kahit estudyante ito ng Kaikyo, at ikinadisappoint ng tanong niya si Kyoko. Sinaway niya ito at itinuro kung paano ang pagtrato niya kay Keiruko dahil lang sa galing ito sa Kaikyo ay katulad ng pagtrato sa kanya noon dahil sa nakakatakot niyang hitsura, na labis na ikinasakit ni Rintaro. Tinanong niya ito kung kailanman ay iba ang naging pagtrato ni Keiruko sa kanya nang malaman nitong siya ay isang chop-looking dude na nag-aaral sa Chidori, at napagtanto ni Rintaro kung gaano siya kahayop. Bigla, sinuntok niya ang sarili, na nagdulot ng pagdurugo at pag-aalala ni Kyoko, ngunit tumingin si Rintaro sa kanyang ina at pinasalamatan ito sa kanilang pag-uusap. Kinabukasan, maagang naglakad si Keiruko papunta sa paaralan nang, sa kanyang pagtataka, nakita niya si Rintaro na naghihintay sa kanya sa tapat ng kanyang gate ng paaralan. Tinanong niya kung bakit ito naroon, at sinabi ni Rintaro na maaga siyang dumating para lang makita siya. Pagkatapos ay humingi siya ng paumanhin sa pagsakit sa damdamin nito, at kinabahan si Keiruko na pagtantong nakita ni Rintaro ang kanyang malungkot na mukha. Pagkatapos ay inamin niya na bagaman nasaktan siya, ito rin ay dahil sa sarili niyang damdamin, at idinagdag niya kung gaano kabait si Rintaro para hanapin siya. Naalala kung paano laging tapat si Keiruko sa kanya, nais din ni Rintaro na gawin ang pareho para sa kanya. Lubos niyang inamin na tuwing nagbabash ang mga taga-Chidori, siya ang may kasalanan. Bagaman may masamang pakiramdam si Rintaro tungkol kay Keiruko, ayaw niya ito, at takot siyang baka malagay ito sa panganib kung kasama niya. Gayunpaman, gusto na niyang bawiin ang mga damdaming iyon at humingi ng paumanhin kay Keiruko sa pagtingin lang sa kanya bilang isang estudyante ng Kaikyo, at hindi bilang kung sino talaga siya. Ipinahayag niya kung gaano siya kasaya na gusto nitong makilala siya, at sa sandaling iyon, ang Simongot ni Keiruko ay naging ngiti. Mabilis siyang tumayo ng may kasiglahan at ipinahayag kung paano, sa kabila ng kanilang magkasalungat na pinagmulan, gusto niyang kilalanin si Rintaro kung sino talaga ito.
Ang mga salitang ito ay nagpahanga kay Rintaro, at nagtapos ang lahat sa pagkuha niya ng numero ni Keiruko. Dahil walang laman pa ang kanyang silid-aralan, inanyayahan siya ni Keiruko na gumawa ng isang bagay, at pagdating niya sa silid-aralan, sinunod niya ang hiling nito, na tingnan siya mula sa bintana sa kabila, at lumukso ito sa tuwa, alam na naroon siya at nakatingin sa kanya. Ilang araw pagkaraan, sina Rintaro at Shohei ay nakakulong sa klase, nagdurusa sa init ng temperatura, at umaasa na makapunta sila sa isang hotel, buksan ang air conditioner, at matulog. Ipinahayag ni Shohei na gusto niyang mamatay sa sobrang pagkabagot, ngunit bigla niyang naalala na mayroon silang sports day na darating, at sinabi niya kay Rintaro kung gaano niya kagustong manalo doon. Gayunpaman, sa kanilang gulat, nalaman nila mula sa kanilang guro na hindi sila pinapayagan na lumaban sa sports festival. Nang tanungin nila kung bakit, mahigpit na sinabi ng guro na sino mang bumagsak sa kanilang midterm exams ay kailangang kumuha ng make-up exams. Nagmakaawa si Shohei sa guro na bigyan sila ng palugit, at pumayag itong bibilhan sila ng ice cream kung makakakuha sila ng magandang marka at mananalo sa sports festival. Bumalik sa klase, nagulantang si Shohei, na pagtantong hindi talaga niya kayang matuto. Desperado siyang nagmakaawa kay Sako na turuan sila dahil ito ang pinakamatalino sa grupo, ngunit tumanggi itong gawin iyon matapos silang lahat na bumagsak noong nakaraang taon kahit na may tutoring nito. Tinanong ni Ayato ang kalagayan ni Rintaro, at tulad ni Shohei, pakiramdam niya ay talo na siya. Humingi siya ng tulong kay Ayato, ngunit sinabi rin ni Ayato kay Rintaro na kasing tanga niya ito. Bigla, idineklara ni Shohei na hindi nila kailangan ang tulong ni Sako at mag-aaral sila ng mag-isa, at hinamon sila ni Sako na magtagumpay nang wala sila. Noon, nakatanggap si Rintaro ng text message mula sa kanyang ina, si Kyoko, na nagpapaalam sa kanya na magkakaroon ng sale ang kanilang tindahan, at dapat niyang imbitahan si Keiruko na dumalaw. Doon, napagtanto ni Rintaro na hindi na pumupunta si Keiruko sa tindahan kamakailan, ngunit naghinala siya na baka naubusan ito ng pera. Pagkatapos, sa gitna ng klase, balisa siyang sumulat ng imbitasyon kay Keiruko, at matapos pag-isipan itong mabuti, na ipadala niya ang text message. Pagkatapos ay naghintay siya ng tugon, ngunit pagkatapos ng ilang oras, at matapos ang klase, hindi pa rin ito tumugon. Bigla, nag-text ito pabalik, sinasabing hindi siya makakapunta sa tindahan dahil abala siya, at bigla siyang nagtaka kung bakit siya nakaramdam ng pagkadismaya. Noon, sumulpot si Shohei at inanyayahan siya sa pampublikong aklatan upang mag-aral para sa paaralan. Kaya, nagpasya siyang umupo lamang doon at hintayin si Keiruko, at nagtungo sila sa aklatan para mag-aral para sa midterm. Hindi sila nag-aksaya ng panahon sa pag-aaral para makakuha ng mas mahusay na marka, ngunit pagkatapos mag-aral ng 10 minuto, ubos na ang utak ni Shohei. Bilang tanging pag-asa, iminungkahi ni Rintaro kay Shohei na humingi siya ng paumanhin kay Sako na tumulong sa kanila mag-aral noong nakaraang taon. Sinabi ni Shohei kay Rintaro na labis siyang nalulungkot sa pagbagsak sa pagsusulit at pag-aksaya sa oras ni Sako noong nakaraang taon. Hinikayat ni Rintaro si Shohei na maniwala na nagmamalasakit sa kanila si Sako at gusto nitong maranasan nila ang sports day ng magkasama, at matapos marinig ang ganoong kabait na salita mula sa kanyang bibig, nagtaka si Shohei kung ano ang nangyari kay Rintaro. Mabilis na tumayo si Shohei at sinabi kay Rintaro na babalik siya sa paaralan para humingi ng paumanhin kay Sako at ibalik ito sa aklatan, nangako na silang lahat ay naruroon sa sports day. Pagkaalis ni Shohei, nagpatuloy sa pag-aaral si Rintaro nang may 2 dalaga na dumaan, naghahanap ng bakanting upuan. Nang makita ito, tumayo lang si Rintaro at umalis, iniwan ang upuan para sa kanila, at napagtanto nila na hindi na sila makakapag-aral. Ngunit huli na para magpasalamat sa kanya. Nang palabas na si Rintaro sa aklatan, narinig niya ang isang taong bumanggit ng pangalan ni Keiruko, at nang tiningnan niya kung sino iyon, nakita niya si Keiruko na nag-aaral kasama ang kanyang kaibigan, at napagtanto niya na hindi ito nakapunta sa tindahan dahil abala rin ito sa kanyang midterm. Tahimik niyang pinanood ang 2 dalaga at mabilis na nagtago ng muntik siyang mahuli. Patuloy niya itong pinanood kasama ang kaibigan nito, at natuwa siyang makita itong nagsasalita ng informal, hindi tulad kapag kasama niya. Pagkatapos, binanggit ng kaibigan kung gaano kagaling si Keiruko na manatili sa kanyang pwesto bilang pinakamatalinong estudyante sa kanyang klase, at nakinig si Rintaro ng may pagtataka, naririnig mismo kung gaano kagaling si Keiruko. Pagkatapos, lumabas siya ng aklatan at umupo sa labas upang ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Nagmuni-muni siya tungkol kay Keiruko na isang nangungunang estudyante, at nakita niya kung gaano siya kalayo mula rito sa pagiging nangungunang mangmang sa kanyang paaralan.
Pagkatapos ay humiga siya para magpahinga sandali, at matapos marinig ang motibasyon ni Shohei, ginawa niyang misyon na hindi bumagsak. Sinabi niya na hindi siya kailanman babagsak, at hindi siya kailanman mabibigo na maging isang nangungunang estudyante. Pagkatapos ay pumunta siya sa aklatan, at binigyan ng isang bag ng merienda. Sinabi sa kanya ni Keiroko na nakita niya itong umalis kanina at alam niyang siya iyon. Habang bitbit ang kanyang tanghalian, sinabi niya na nagugutom na siya, at bilang isang maginoo, umusog si Rintaro para makaupo ito. Humingi siya ng paumanhin sa hindi pagpunta sa discount day ng kanyang tindahan at nangako na pupunta sa susunod matapos makapag-ipon mula sa kanyang trabaho. Nagulat si Rintaro nang marinig iyon dahil palagi niyang iniisip na si Keiroko ay isang mayaman na dalaga, ngunit ipinaalam sa kanya ni Keiroko na hindi siya mayaman, at nakapasok siya sa Kaikyo sa pamamagitan ng scholarship, kaya hindi niya maaaring pabayaan ang kanyang marka at bumagsak mula sa unang pwesto. Gayunpaman, inilabas niya ang kanyang pagkadismaya kung paano siya nagkulang sa tulog dahil sa pag-aaral at pagpupuyat. Tinatawag-tawag ni Rintaro si Kaoruko, ngunit sinabi ni Kaoruko na kahit anong hirap ay susundin niya ito. Dahil siya'y galing sa simpleng pamilya, at nagsumikap upang makapasok sa Kikayo, kaya't kailangan niyang magdoble kayod. Nang tanungin siya ni Rintaro kung bakit, sinabi ni Kaoruko kung paano siya nagmakaawa sa kanyang ama para makapasok sa paaralan at nangako siyang hindi niya sisirain ang tiwala nito. Ito ang naging dahilan ng kanyang pagmamalaki at laging pananatilihin ito. Kaya't lalong naintindihan ni Rintaro kung gaano siya kahusga kay Kaoruko dahil inakala niyang mayaman ito. Sa buong pagpapakumbaba, hiniling ni Rintaro kay Kaoruko na turuan siya mag-aral. Hindi siya umalis, at sinabi niya na ayaw niyang pumalya at mapalayo sa kanyang mga kaibigan. Kinakabahan siyang nagtanong kung pwede siya, at inalok siya ni Kaoruko ng pagkain at sinabi na kapag may libre siyang oras, ay tutulungan niya ito mag-aral. Pagkatapos noon, biglang lumitaw ang isa sa mga kaibigan ni Kaoruko, si Sub-Aro, at namangha si Rintaro sa kulay pilak na buhok at nakakatakot na tingin nito. Walang pag-aalinlangan, nakita ni Sub-Aro na si Rintaro ay galing sa Chidori at sinabihan siya na huwag na siyang huminga ng parehong hangin gaya ni Kaoruko. Sinubukan ni Kaoruko na pakalmayan si Sub-Aro, ngunit biglang lumala ang sitwasyon nang sumugod si Shohei at ang iba pang kaibigan niya nang makita nilang napapaligiran siya ng mga estudyante ng Kikayo. Mabilis na naging mainit ang usapan dahil tinawag ni Sub-Aro na ignorante ang mga estudyante ng Chidori na hindi nagustuhan ni Shohei. Sinagot niya ito, ngunit nang makita niya si Kaoruko ay nakilala niya ito at lumapit siya. Ngunit sa sandaling iyon, hinaila siya ni Rintaro pabalik habang hinaila naman ni Sub-Aro si Kaoruko pabalik. Hindi naintindihan ni Shohei kung bakit siya hinaila pabalik, habang naguguluhan si Rintaro kung bakit gumalaw mag-isa ang kanyang katawan. Mabilis na kinuha ni Sub-Aro si Kaoruko papalayo, sinasabing posibleng maapektuhan siya ng mga estudyante ng Chidori. Ngunit nang marinig ang kawalang-galang na iyon, tumanggi si Sako na tanggapin ito, at sinimulan siyang tawagin sa lahat ng uri ng pangalan, ininsulto ang buong angkan ni Sub-Aro na nakaapekto sa kanya. Gayunpaman, iniligtas ni Rintaro ang mga dalaga sa pamamagitan ng pagpapatigil kay Sako, at nagsinungaling siya kung paano siya ang lumapit kay Kaoruko upang humingi ng paumanhin sa pagkatakot sa kanya noong isang araw. Ngunit naguguluhan pareho si Shohei at Ayato dahil si Shohei ang nagtakot sa kanya. Pagkatapos noon, lumapit si Shohei sa mga dalaga, at sa kanilang pagtataka, taos-puso siyang humingi ng paumanhin kay Kaoruko sa pagkatakot sa kanya noon. Nabigla ang lahat ng yumukod si Kaoruko kay Shohei at humingi ng paumanhin sa pagpaparamdam sa kanilang lahat ng hindi komportable. Sinubukan ni Sub-Aro na patigilan siyang yumuko, ngunit hiningi ni Kaoruko na humingi siya ng paumanhin kay Rintaro bago sila umalis. Gayunpaman, tumanggi siya at lumayo, at mabilis na yumukod si Kaoruko ng isa pang beses bago sumunod sa kanya. Nag-iwan ito ng salungat na damdamin sa mga binata matapos makita kung gaano kabait ang isang dalagang galing sa Kikero, ngunit lahat sila ay bumaling kay Sako, na tumayo para sa kanila, at ipinahayag niya kung paano niya hindi matanggap na makita ang kanyang mga kaibigan na walang respeto mula sa isang dalagang may kulay pilak na buhok. Samantala, pinagsasabihan ni Sub-Aro si Kaoruko sa paghingi ng paumanhin sa mga binata ng Chidori, na sinasabing sila ay mga ignorante. Ngunit nang maalala niya kung paano siya protektahan ni Rintaro mula sa masasamang sinabi ni Sako, nagsimula siyang magduda sa kanyang sarili. Kaya't tinanong niya si Kaoruko kung anong klaseng tao si Rintaro habang nag-uusap sila. At nang sabihin ni Kaoruko na napakabait ni Rintaro, lalo pang nagduda si Sub-Aro sa paniniwala niyang may kinamumuhi ang binata. Nang maglaon sa bahay, pinipilit ni Rintaro ang sarili niyang mag-aral kahit na hindi na kaya ng kanyang utak.
Pagkatapos noon, tinawagan siya ni Kauruko, at nang sagutin niya ito, napagtanto niya kung paano niya ginagamit ang kanyang mataas na boses upang sagutin ito. Nagsorry silang pareho sa nangyari sa library at nangako na napakabait ng mga kaibigan nila. Matapos protektahan siya ni Rintaro, sinabi niya sa kanya na napaka-cool niya, at kinilig si Rintaro dahil walang sino man ang nagsabi nito sa kanya. Pagkatapos noon, napansin ni Rintaro kung paano siya laging formal sa kanya. Kaya't tinanong niya ito, at sinabi ni Kauruko na isa lang siyang customer sa kanyang tindahan, na ikinadisappoint ni Rintaro na inakalang mas malapit na sila. Gayunpaman, nagtipon siya ng lakas ng loob, at bago matapos ang tawag, sinabi niya sa kanya na hindi na niya kailangang maging formal sa kanya. Habang pareho silang kinakabahan, pumayag si Kauruko na makipag-usap sa kanya tulad ng isang kaibigan, at ibinaba na nila ang telepono. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Rintaro na nag-iinit ang kanyang mukha at nagtataka kung paano nag-react si Kauruko sa kanyang sinabi, habang sa kabilang panig, nakangiti si Kauruko mula tenga hanggang tenga, at kinikilig. Pagkatapos ng napakaraming effort na ginawa ni Rintaro para sa kanya, ilang araw pagkatapos, nagising si Rintaro ng maaga, na parehong kinakabahan at nasa sabik, dahil alam niyang sa araw na ito, mag-aaral siya kasama si Kauruko. Pagkatapos, sumakay siya sa tren upang makita siya kung saan tiningnan ng ilang dalaga kung gaano siya katangkad. Nang tumingin siya sa labas, nakita niya ang parehong tanawin na nakikita niya araw-araw, ngunit sa araw na ito, pakiramdam niya ay isang bagong lungsod ito para sa kanya. Lumabas siya, at napagtanto niyang maaga siya, ngunit sa kanyang pagtataka, nandoon na si Kauruko. Naghihintay siya, at binati siya ng isang ngiti, at sa mas malapitang pagtingin, napagtanto niya kung gaano siya ka-cute talaga. Nagtambay sila sa isang kafe na matagal nang gustong puntahan ni Kauruko. Tuwang-tuwa siyang kumakain habang pinapanood lang siya ni Rintaro. Naalala niya kung gaano kasaya si Kauruko tuwing kumakain. Nang tumikim si Rintaro, natuklasan niya kung gaano nga kasarap ang pagkain. Nagsimula na silang mag-aral at nag-umpisa sila sa math. Nang ipinakita ni Rintaro kay Kauruko ang isang tanong, lumapit siya ng sobra kaya pareho silang nailang at naghiwalay. Dahil doon, nahirapan silang mag-aral. Biglang tinanong ni Kauruko si Rintaro kung bakit ayaw niyang pumalya sa exam, at sinabi ni Rintaro na gusto niyang maranasan ang sports festival kasama ang kanyang mga kaibigan. Pagkatapos, tinanong siya ni Kauruko kung mahal niya ang kanyang mga kaibigan. Nagulat si Rintaro pero sinabi niya na mahal niya sila. Naibahagi ni Kauruko ang kanyang nararamdaman tungkol sa pagkakaibigan nila ni Sub-Aro. Sa kabila ng malamig na ugali ni Sub-Aro, sinabi ni Kauruko na mabuting tao ito at magkababata sila. Nagkaroon lang daw si Sub-Aro ng problema sa mga binata noong nakaraan, kaya masaya si Kauruko na hindi masama ang sinasabi ni Rintaro tungkol sa kanya. Bago sila umuwi, binigyan ni Kauruko si Rintaro ng isang espesyal na notebook na ginawa niya para sa kanya. Nag-aalala si Rintaro na baka nakakabigat siya kay Kauruko, pero sinabi nitong magkasama sila sa pagsubok at gusto niyang mag-enjoy si Rintaro sa sports festival kasama ang mga kaibigan niya. Nag-iwan si Kauruko kay Rintaro na may kakaibang inspirasyon para sa kanilang exam. Pero nang aalis na sana si Rintaro, may humawak sa kanya at nakita niyang si Sub-Aro pala ito. Gusto nitong kausapin siya ng masinsinan. Umupo sila sa isang kafe, at kahit wala pa silang sinasabi, nailang na si Rintaro. Biglang tinanong ni Sub-Aro kung nagde-date sila ni Kauruko, at dahil sa gulat ay nahulog ni Rintaro ang kape at napaso ang kanyang kamay. Binigyan siya ni Sub-Aro ng panyo at napansin ni Rintaro na iba ang ikinikilos nito kumpara noong una nilang pagkikita. Tinanong ulit ni Sub-Aro kung nagde-date sila ni Kauruko, at sinigurado ni Rintaro na hindi. Tinanong siya ni Sub-Aro kung ano siya kay Kauruko, at hindi niya alam kung paano sasagutin, dahil hindi niya alam kung itinuturing siyang kaibigan ni Kauruko. Nang makita ang pagkalito ni Rintaro, nahulaan ni Sub-Aro na ngayon lang sila nagkakilala. Sinabi ni Rintaro na ka-schoolmate lang sila. Nakahinga ng maluwag si Sub-Aro, alam niyang hindi sila ganoon kalapit, at sinabi niya kay Rintaro na iwasan si Kauruko mula ngayon. Sinubukan ni Rintaro na ipaliwanag na kahit galing siya sa Chidori, hindi ibig sabihin na masama na siyang tao. Ngunit sinigurado ni Sub-Aro na alam na niya ito matapos makita kung paano siya ipinagtanggol ni Rintaro kahit na ininsulto pa niya ito at ang kanyang mga kaibigan. Dagdag pa niya, delikado para kay Kauruko kung makita ng mga tao sa school nila na kasama niya ang isang estudyante ng Chidori, lalo na't galit ang mga guro sa Kikai o sa Chidori, at may scholarship pa si Kauruko.
Biglang may batang nadapa sa harap nila, at habang sinubukang tulungan ni Rintaro ang bata, mas mabilis si Sub-Aro, at ibinigay ang laruan nito. Sinabi ng bata na ang ganda ng kulay ng buhok niya, at naalala ni Sub-Aro ang kanyang nakaraan. Sinabi niya kay Rintaro na inaaway siya noon dahil sa kulay ng kanyang buhok, pero si Kauruko ang unang pumuri sa kanya at nagtanggol sa kanya. Simula noon, naging superhero at matalik na kaibigan niya si Kauruko, kaya gagawin ni Sub-Aro ang lahat para protektahan siya, kahit na magalit pa si Kauruko sa kanya. Sa buong pagpapakumbaba, nakiusap si Sub-Aro kay Rintaro na huwag nang makipagkita kay Kauruko. Naalala ni Rintaro kung paanong galit ang kanyang mga kaibigan at ang mga guro sa Kikai o kay Kauruko, at kung paano galit sa isa't isa ang mga estudyante ng Sub-Aro at Kauruko. Pero dahil hindi ganoon si Kauruko, at gusto niyang mas makilala si Rintaro, tinanggihan niya ang pakiusap ni Sub-Aro, at iniwan siya sa kafe na may magkahalong emosyon, dahil alam niyang sa harap niya ay pinakita ni Kauruko ang kanyang pinakamalaking ngiti. Sa tren pauwi, napag-isipan ni Rintaro kung gaano kakahanga-hanga si Sub-Aro sa pag-aalaga sa isang tao ng ganoon. Nag-isip siya kung naramdaman na ba niya ang ganoon para sa isang tao. Biglang may dalawang dalaga ang sumakay sa tren, naghahanap ng upuan, at tumayo si Rintaro para ibigay ang upuan niya. Gayunpaman, tinawag siya ng mga dalaga, pinapaalala kung paano niya ibinigay ang upuan niya sa library para sa kanila, at pinasalamatan siya. Hindi niya inasahan na magpapasalamat sila sa kanya, lalo na't mukha siyang nakakatakot. Ngunit naaalala niya na ganoon din si Kauruko, laging nagpapasalamat sa kanya, at nakikita niya kung paano nailigtas ni Kauruko si Sub-Aro mula sa madilim na nakaraan. Kinabukasan, sa paaralan, inaanunsyo ng guro ang resulta ng pagsusulit, at tensyonado ang buong klase. Ngunit sa kanilang pagtataka, ipinahayag ng guro na parehong pasado sina Rintaro at Shohei. Masayang ipinagdiwang ng buong klase ang tagumpay ng pinakamalaking ignorante ng klase. Sinabi ni Rintaro na masaya siya, at umiyak ang buong klase sa tuwa para sa kanya. Ang lahat ay nagpasalamat kay Sako dahil tinulungan niya sila, at pinasalamatan siya ng mga binata. Ngunit sa isip ni Rintaro, nagpapasalamat siya kay Kauruko. Pero nang magte-text na sana siya, naalala niya ang sinabi ni Sub-Aro at tumigil siya. Bigla, dahil sa sobrang selebrasyon, nabangga ni Sako ang desk ni Rintaro, at nahulog ang kanyang mga libro. Ngunit nang tumingin si Sako sa sahig, nakita niya ang mga notes na ibinigay ni Kauruko kay Rintaro, at nakita ang pangalan nito, at tinanong niya si Rintaro kung ano iyon. Binabasa ni Shohei ang pangalan sa mga tala, na nakasulat na Kauruko, at bago pa siya makapagsabi ng anuman, marahas na inagaw ni Rintaro ang tala. Narinig nilang lahat si Shohei na binabanggit ang pangalan niya at nakilala si Kauruko bilang ang dalaga sa silid aklatan, ang pinuprotektahan ng babaeng may pilak na buhok, na nagkataong nakasalubong ni Rintaro. Ngunit ngayon, hindi na nila iniisip na ito ay isang pagkakataon lang. Kinwestiyon ni Sako si Rintaro tungkol dito, tinatanong siya kung bakit hindi niya sinabi sa kanila, habang tahimik na nauunawaan kung bakit kakaiba ang kilos niya sa lahat ng oras na ito, at minsan pang ang pinagtatanggol ang mga dalaga. Tinanong ulit ni Sako si Rintaro kung bakit hindi niya sinabi sa mga kaibigan niya, at malamig na sinabi ni Rintaro kay Sako na ayaw lang niyang pag-usapan ito. Sinubukan pa ni Sako na magtanong, ngunit pinigilan sila ng kanilang mga guro, iniisip na nag-aaway sila, at sinabihan silang magsimula na ng klase. Mabilis na hinailan ni Shohei si Sako palayo, habang humingi ng paumanhin si Rintaro kay Ayato dahil sa pag-agaw ng tala, ngunit kalmado siyang siniguro ni Ayato na okay lang iyon. Nang makabalik sa bahay, napagtanto ni Rintaro na nakagawa siya ng pagkakamali sa paghahalo ng mga tala ni Kauruko sa sarili niyang mga libro. Ngunit naalala niya kung paano siya tinulungan ni Kauruko na makapasa sa pagsusulit, gusto niya itong pasalamatan. Pagkatapos, habang nag-aaral si Kauruko, nagpadala si Rintaro sa kanya ng text message, pinasalamatan siya para sa pagtuturo. Nagpadala naman siya ng mensahe pabalik, binabati siya sa pagpasa, at binibigyan siya ng pinakamagandang oras kasama ang kanyang mga kaibigan para sa sports festival, isang bagay na napagtanto niya na baka hindi na mangyari pagkatapos ng nangyari. Kinabukasan, nanlumos si Shohei at Ayato, nakikita si Rintaro at Sako na malayo sa isa't isa, napagtanto na nawawala ang kanilang pangarap na magkasamang magsaya sa sports festival. Hinikayat ni Ayato si Shohei na huwag sumuko, kaya sinubukan ni Shohei na imbitahin silang dalawa sa baseball practice, ngunit nang tanggihan nilang dalawa ang kanyang imbitasyon, nalungkot at nasaktan siya. Gayunpaman, pagkatapos ng klase, habang pauwi si Sako, nilundagan siya nina Ayato at Shohei at hiniling siyang lumabas para mag-usap. Sabi ni Sako wala silang dapat pag-usapan, ngunit sinabi ng mga lalaki na nagsisinungaling siya.
Alam na gusto niyang may sabihin, na unang naglakad si Soko at ipinahayag kung gaano siya kagalit, at inaasahan ng iba na galit siya dahil nakakasama ni Rintaro ang mga dalaga. Ngunit sa kanilang pagkagulat, sinabi ni Soko na ang ikinagagalit niya ay dahil gusto niyang maging mas malapit kay Rintaro at nandyan para sa kanya. Ngunit si Rintaro mismo ang pumipigil sa kanya na gawin iyon. Gayunpaman, may ibang pananaw si Shohei at sinabi niya na ang dahilan kung bakit napakalamig ni Rintaro ay dahil sa kung paano siya gumagawa ng mga bagay na pinasasalamatan sa kanya ng mga tao, nang hindi niya namamalayan, at sila lang ang nakakaalam niyan. Pagkatapos, itinuro ni Ayato kay Soko kung paano, hindi tulad ng dati, handang ipahayag ni Rintaro ang kanyang damdamin sa pagkakataong ito, na isang una para sa kanila at nagpapasaya kay Ayato. Kaya pinili ni Ayato na maniwala na kapag dumating ang tamang oras, si Rintaro mismo ang lalapit sa kanila at sasabihin kung ano ang nararamdaman niya kapag handa na siya. Nagbigay iyon kay Soko ng kaunting pag-asa, at nagtungo sila para kumain ng ramen. Samantala, sa kafe, napansin ni Kayoko kung gaano kalungkot ang kanyang anak, kaya tinanong niya ito at pinaghihinalaan na bumagsak siya. Nang sabihin ni Rintaro sa kanya na hindi siya bumagsak sa isang pagsusulit, nagulat si Kayoko, iniisip na gumamit ang anak niya ng droga sa pagsusulit, ngunit siniguro niya na hindi siya bumagsak sa pagsusulit ng patas. Sa sandaling iyon, pumasok si Kauruko sa kafe, at mabilis na nagtago si Rintaro sa kanya, narinig niya kung paano gusto ni Kauruko ng ilang cake. Sinabi niya kay Kayoko na gusto niya ng matamis sa ilang oras, na nagpapaalala kay Kayoko sa kanyang anak, ngunit mabilis na siniko ni Rintaro ang kanyang ina upang maiwasan ang pagbanggit nito. Hinailan ni Kayoko si Rintaro sa paningin ni Kauruko upang ihayag siya, at sinabi sa kanyang anak na nagtatago siya sa harap ng salamin na kitang-kita. Nagulat si Kauruko na makita siya doon, nahihiya na narinig niya ang tungkol sa kanyang pagkahilig, ngunit naging kasabwat si Kayoko at inutusan si Rintaro na kunin ang order ni Kauruko habang nililinis niya ang kusina. Pagkatapos, habang pumipili kung ano ang orderin, may naaalala si Kauruko at itinaas ang kanyang mga braso, sinabi kay Rintaro na bigyan siya ng high fives para sa pagpasa sa pagsusulit at pagkuha ng kanyang pinakahihintay na sports fan. Ngunit naaalala ni Rintaro ang nangyari, at nag-high five siya kay Kauruko nang walang anumang sigla, na nagpapansin sa kanya na may mali. Sa kabila ng hindi alam kung ano ang nangyari, sinubukan ni Kauruko na tulungan siya sa pamamagitan ng pagpapayo sa kanya na kumain pa kapag nalulungkot siya, ngunit nang magsimula siyang mautal sa kanyang mga salita, malayang tumawa si Rintaro, nakikita kung gaano siya kahirap na sinubukan para sa kanya. Gumaan ang pakiramdam ni Kauruko na makita siyang tumatawa ng ganoon, at nang ngumiti siya sa kanya, naramdaman ni Rintaro ang mga bulaklak ng pag-ibig na namumulaklak sa loob ng kanyang kaluluwa. Nang umalis si Kauruko, nangako siyang babalik, iniiwan si Rintaro na umiibig, napagtanto kung gaano kahanga-hanga si Kauruko na kaya niyang linisin ang kanyang mga alalahanin. Napagtanto niya na mula sa kanyang pagkikita kay Sub-Aro, tinanggihan niya ang hiniling ni Sub-Aro, hindi dahil simpleng iginagalang niya si Kauruko, ngunit ito ay dahil sa isang bagay na higit pa, isang mas malakas na damdamin sa loob ng kanyang sarili. Pagkatapos isara ang kafe, natagpuan ni Rintaro ang kanyang ina na naghahanda ng isang malaking hapunan, at nang tanungin niya kung ano ang okasyon, sinabi niya na ito ay upang ipagdiwang ang kanyang pagpasa sa pagsusulit, na sa una ay hindi niya pinaniwalaan. Humingi siya ng makita ang kanyang mga grado, at nang makita niya ang mga ito, nagulat siya sa tuwa. Sinabi ni Rintaro sa kanya na halos makapasa lang siya, ngunit sinabi ni Kayoko sa kanya na mula noong bata pa siya, sanay na si Rintaro na madaling sumuko, ngunit nakikita na ngayon ay mayroon na siyang pagnanais na labanan upang makamit ang isang bagay, nararamdaman niya ang labis na tuwa para dito. Sinabi niya sa kanya kung gaano siya kasaya na nagawa niyang makahanap ng dahilan upang lumaban, ngunit sinabi niya na nahihirapan pa rin siya dito, na ikinagulat niya, at pinapaalalahanan siya ni Kayoko na malakas ang pakiramdam ng isang ina. Idinagdag niya kung gaano siya ipinagmamalaki na makita ang kanyang pag-unlad bilang isang tao, alam na habang minsan ay sobra siyang mag-isip, siya ay isang tao rin na nakakaalam kung ano talaga ang mahalaga sa kanya, kung kaya't masaya si Kayoko, dahil nakikita niya kung paano din masaya si Rintaro sa kung ano ang mahalaga sa kanya. Samantala, pauwi, naramdaman ni Kauruko na bumubulong ang kanyang puso pagkatapos makita si Rintaro na tumawa ng malaya, napagtanto kung gaano siya kaganda, na gusto niyang makita ng mas malalim. Tiningnan niya ang text ni Rintaro, at sinabi niya, umaasa na mag-text pa siya, ngunit biglang nakatanggap ng text mula kay Sub-Aro, hinihiling na magkita sila. Sa ibang lugar, sa isang random na parke, si Sub-Aro ay nasa kanyang malungkot na mood, nakaupo ng mag-isa, naaalala ang kanyang pagkakaibigan kay Kauruko nang dumating si Kauruko mismo.
Napansin ni Sabaro ang kanyang mga damit at tinanong kung saan siya pumunta, at umamin si Kauruko na pumunta siya sa isang lugar. Pagkatapos ay inilipat ni Kauruko ang kanyang atensyon sa palaruan, ang parehong lugar kung saan sila nagkita, na nagbalik ng mga alaala. Tinanong ni Kauruko si Sabaro kung ano ang kailangan niyang pag-usapan, at sa isang pagbabago ng mood na may intensity, umamin si Sabaro kay Kauruko na nakipagkita siya kay Rintaro. Salamat sa panunood ng recap video ngayon. Kung nagustuhan mo ang recap na ito, mag-comment sa ibaba ng dahilan upang lumaban, at i-hit ang like button para sa part 6.